Nakakita na ba kayo ng ganitong klaseng bunga? Alam niyo ba kung ano yan? Isa ba yung puso ng saging, dragon fruit, o pine cone dahil magbe-bare months na? Ligtas ka bang kainin ang nasabing bunga? Anong probinsya mo? Batangas po. Sa Batangas, ano yung mga prutas na kadalasan nakikita ron? Mangga at santol. Santol. Ano yung prutas na hindi masyado nakikita ron? Durian. Wala ang durian. Durian sa Davao yun, no? Tama. Iba't ibang tawag sa prutas na yan. Bukod sa pinuon, tinawag din itong pinoon, puso-pusuan at pinisyukin. O baka sa lugar nyo may iba ring tawag dito. Kadalasan makikita ang pinuon sa Eastern Samar at Visayas region. Dito sa lugar ni Gladimer sa Bato, Leyte. Sagana daw ang bunga ng pinuon o pilisyukin. Ito kinakain namin eh. Galing. Yung hinog nito, ito talaga yung saktong hinog niya. Matamis-tamis na maasim-asim. Nalaman ko yung pinuon, bata pa ako, siguro mga nasa 15 siguro ako kasi sinabi kasi ni Papa, itong bunga to is prutas tapos pwede itong makain tapos masarap kainin. Ngayong umagang araw, tinuturo ni Glad kung saan niya nakukuha ang prutas. Hindi tayo maliligo sa sapa. Sadyang malapit lang dito ang puno ng pinuon. Okay, nandito na po tayo sa puno ng pinuon kung saan makikita natin yung bunga sa ilalim ng kagubatan. Ito, wow, daming bunga. So, makukuha lang natin to gamit ng isang gunting or kutsilyo. Ang prutas. Ilanta ka na nga ni Glad. Mula sa isang buong prutas, naglalaman pa ito ng maliliit na piraso ng kahawig ng bawang. At saka ito binabalata na tulad naman ng saging. Ang loob naman maraming buto. Sarap. Yung lasa niya may katamisan tapos may medyo asim-asim konti. Para lang daw kayong kumakain ng lansones. At dahil sa marami nitong buto, makukumpara din sa bayabas ang bungang ito. Hindi tayo magmumukbang ng pinuon dito. Iuuwi daw kasi ito ni Glad para lutuin. Videographer at editor daw talaga si Glad sa kanilang lugar. Pero dahil sa hilig nito magluto at sa masaganang local ingredients sa kanilang probinsya, naging libangan na niya ang paggawa ng mga content tungkol sa pagkain. Okay na to. Ngayong umaga, ang mga napitas na pinuon, gagamitin daw niyang pampaasim ng sinigang. Ang sarap naman ng ating pananghalian. Ito, hipon at mga dahon natin, Chinese pechay, at syempre, lagyan din ng radish. At syempre, hindi mawawala yung pinaka-specialty natin pang sangkap, kundi ang pinuon. Kailangan po natin ilagay ang sibuyas. Tapos, sunod natin ang luya at kamatis. Tapos, ito din, atsal. Isunod ang labanos at hipon. Pakuluan. Ilagay po natin yung nagbibigay lasa sa ating sinigang. Ilagay na ang pinuon. Isunod na natin yung mga dahon. Ayan, pwede nang iserve ang sinigang na hipon sa pinuon. Wow, masarap talaga. Mas lalo talagang sumarap kasi binagyan natin yung pinuon. Masarap. Pag mayalong pinuon. Nice. Nag-aalo yung tamis at Asim. Yes, tama. Masarap na masarap. Upit. Panalo yung lasa? Panalo. Sarap. Ang lasa at texture may kukumpara daw sa isang bayabas. Pero ang prutas nito kabilang sa Amomum genus o grupo ng mga halamang related sa luya o cardamom. Sarap na sarap sila sa pagkain. Pero ang tanong, ligtas ka bang kainin ang nasabing bunga? Pinakita sa video na pinuon ay isang
klase ng luyang gubat. So sa family siya ng Zingiberaceae. Ang scientific name niya ay Hornstedia conoidea, isang endemic na species. Madalas yan sa lupa. Umaabot siya siguro sa 5 to 8 meters siguro yung taas ng stem. Tapos, if you notice yung root systems niya, yung tinatawag laluya, yung rhizomes, nandun yung naka-arise or doon nagfa-flower, doon nagfa-fruit. So far, safe siya kainin. Nabusog na sa ulam, aatake pa sa panghimagas na pinuon. Aabangan namin ang susunod mong pinuon content, Glad, ha? Dami mo alam, Kuya Kim.